But what are you forever grateful for? Madami. Unang-una, dahil hindi naman natin talagang planong pumasok sa industriya na to dahil ang pamilya namin, karamihan mga nasa medisina, at yan, may mga engineer or mga Really? kapitan ng barko. Oh, wow. Ang tatay ko dati siyang marine engineer. Lumaki ako, nakikita ko naka-uniform sila palagi. Totoo So ba? kapag nakikita mo ganun, parang gusto mo maging katulad nila. Oo. Yun yung naging inspirasyon ko. Kaya lamang, napunta ako dito sa ibang karera. Pinagpapasalamat ko pa rin yun dahil naging inspirasyon ko sila Kaya pinagpatuloy ko pa rin yung gusto kong magampanan. Kaya nung panahon na nabigyan ako ng pagkakataon na sumali sa Coast Guard, yun, nagdire-diretso na. Yung pala ang kwento nun. Kasi ang gustong-gusto ko dito na maraming disiplina ang naituturo sa atin. Maraming mga bagay na normally hindi mo binibigyan ng pansin. Yan, yung itinataguyod niya yung tamang pag-iisip. Nakapag-record nga kami ng isang kanta na hindi namin nagamit. Kanina nakapagkwentuhan kami habang nag-aantay dun sa mga kasama namin na merong kanta na pinarinig ko sa kanila. Sabi niya, sir, baka pwede natin gamitin sa Coast Guard yan, sa anniversary. Sabi ko, sige, hayaan mo, maganda naman yung lyrics niyan Kasi very inspiring siya. Ang sinasabi dun sa kanta na parang mahirap man ang buhay, parang laging umuulan. Kumbaga, dumadating yung dilim sa buhay mo, pero wag mong kakalimutan yung galing mo dahil lagi mong palalabasin yan para malagpasan mo lahat ng pagsubok. Parang ganun. Ang Filipino kasi very resilient. Yan ang natutunan ko. Kaya malaking pasasalamat ko sa mga taong nagtaguyod din sa akin dito sa Coast Guard. So mahilig ka talaga sa bata? Mahilig akong makakita ng mga bagay na gusto kong i-improve. Parang ganun. Sabihin na natin kapag meron akong nakita na sa isang lugar, may mga bata akong nakikita. Naalala ko yung aming buhay nung dati, kung paano, kung gaano naging hirap yung pagsisikap. Nakikita ko na parang ganito ko dati. Parang sana mabigyan ko rin sila ng pagkakataon na matulungan. Kasi yun lang naman kailangan mo ng isang tao na makakita at makapagbigay sa'yo ng inspirasyon. Sabihin, ikaw, pwede ka, gawin mo to, tutulungan kita. May isa lang ganun. Hindi mo alam kung gaano kalaking epekto nun. Maraming taong makakatulong, maraming taong matutulungan, at lalo na yung mga bata. So aktibo pa rin ang Kids Foundation? Ang Kids Foundation, tinaguyod namin yun noong 2007, 2008. Kasi naghahanap kami ng aktibidad para dun sa kasi tuwing umiikot kami para mag-promote ng mga proyekto, like movie or TV shows, nakikita ko yung mga bata. Sabi ko, parang daming bata na parang kapos palad, ganyan. Like, paano ko ba matutulungan to? So, yung mga kaibigan ko sabi niya, gawa tayo ng charity event. So, nagtaguyod ako ng fundraising. Itutuloy-tuloy mo pa rin itong Kids Foundation? Oo. Ang Kids Foundation stands for Kabataang Inyong Dapat Suportahan Foundation. So, ang layunin niya, makatulong sa mga kabataan sa buong parte ng Pilipinas at makapagbigay ng konting tulong sa pag-aaral at sa kanilang pagpapagamot kung mayroon silang kapansanan. At layunin natin siyempre na sana itong mga bata na ito hanggang sa lumaki sila, hindi nila makalimutan yung mga taong tumulong. Sila naman ang tutulong. So hanggang ngayon ginagawa ko yan. Pero ang maraming mga aktibidades ngayon na nakikipag-partner na lang ako sa mga ibang organization like Hero Foundation. Ang kanilang layunin naman, pag-aralin yung mga anak ng mga or family members ng mga sundalo natin na sa, let's say, napinsala yung kanilang katawan nung nakipaglaban sila sa ating pag may mga conflict sa sa ibang areas sa Pilipinas. So yan yung mga isa tinutulungan natin. And then marami, minsan tumutulong din tayo through bloodletting. Yan, may mga nangangailangan din dyan. Nagsumasali rin tayo sa Rotary Club. Ang dami ko nang pinasok. So, ang dami mo nang pinasok. Pero yan naman, parte ng eksperyensya, parte rin ng mga, kumbaga, bago mo natututunan. Marami ka rin nakikilala mga tao dyan na nagiging bahagi na rin ng, habang ikaw ay nagkakamulat sa ibang bagay, may mga kailangan tao na sila naman na mag-guide sa'yo. Ganun. Walang katapusan yan. Parang hanggang sa Parang walang katapusan. Umaakyat ka pa ng bundok? Saan ka nakakahanap ng oras? Dahil yan,
Ng hiking. Habang nag-hiking ka, nagbumuni-muni ka na inaalala mo, ano pa ba yung pwede kong gawin? Habang hirap na hirap ka, habang tinatahak mo yung walang katapusang landas kung saan papunta, nakikita mo na, pwede ko pa gawin to ah. Maaalala mo lahat eh. So, What's the highest point in the Philippines? Naakyat mo na? Naakyat mo na yung pinakamataas na summit sa buong Pilipinas, yung Mount Apo. Nagawa mo ng Apo. Wow. Tapos na yan, accomplished na. And you just came from abroad. Ano naman yung inakyat mo doon? Ano lang to, may easy hike but different trail sa Wonder Lake. Punta rin kami sa Half Moon Bay. Madami, maraming mga area na and then plano din namin magkamino. Right. Maganda rin yun kasi lakad naman yun, lakad. Ilang araw yun. Guys, every 6 years, depende kung ano yung Sunday na matatapat sa petsa na to would be considered the Holy Year. Right. So the next one would be I think 2025. So matagal kasi the last one was 2021. But every year you can do that. Pipili ka lang kung saan yung point starting point mo, mo. saan mag-exit. Ano pang sports ang pinapasok mo? Parang lahat pinatos mo na. Nag-polo din tayo. Polo? Delikado? Sobrang delikado. Yung polo naman, dahil marami tayo naging kaibigan ng mga polero at saka mga equestrian, humahanga rin ako dun sa ating mga kababayan na talagang pagdating dyan sa larangan na yan, hindi matatawaran ng galing. Talaga? Pero kinakaya mo? Hanggang sa umabot sa punto na ako na mismo nagpapa-tournament. Ako yung ang tawag sa amin doon na parang magpa-copa ka naman. Ibig sabihin magpa-tournament ka naman. So every year nag-organize ako ng Kakatu Polo Cup. Yung Kakatu Polo Cup is designed para makalikom ng pondo para pag-aralin yung mga sa Hero Foundation. Kasi ang polo merong history na sa connected sa military. Correct. So doon ko naalala, teka, bakit di tayo tumulong sa AFP, di ba? Sila yung nakikipaglaban lagi para magkaroon tayo ng kapayapaan. So sabi ko, paano nga ba? Nalaman ko may Hero Foundation pala through their CRS. So, yun. Fundraising. So, yun naman yun. Sa polo, and then now, nagpa-fundraising din tayo through golf. May golf din. Ang dami. Lahat lang naman pinapasok. Kailangan Kulang merong relevance. wrestling. So, Wrestling.